po mga Diyos, salamat kami na po ulit yung sapa sa iti sa mga pagi, nagka kami dito maglagan sa saon. Nawag kami po Diyos, ng Espiritu Santo lang tayo di wisdom, yung knowledge, at mga naglalami, magawa kami ni Pastor Rex, mahawakan niya po Diyos, pero kami tayo iti pagyamanan niyo, gusto ako. Amen. Amen. So bago tayo mag-start, baka may tanong kayo. Questions? Kung may mga dapat liwanagin, clarification. Meron? Mamaya na sir. Para may babuo. Okay, so pag-uusapan natin yung isa sa mga mission ng ating Panginoon. Bago namatay si Jesus Christ, mayroon siyang mission. Nung kanyang birth, ito kasi yung sa death niya, another mission yan. Yung birth naman niya, may mission din siya. So, ibig sabihin, yung kanyang birth at saka death, mayroon siyang mission. At nung siya yung lumakad, mayroon din his ascension. Yan. So, death, yung birth, death, at saka ascension niya. So, nung siya yung pinala, ang isang mission niya, kasi Jesus Christ ay iligtas niya itong Israel. Yung bayang Israel. Yung mga Gentiles ay maliligtas lang sila through Israel. So, ibig sabihin, dapat maligtas mo ng Israel bago ito sila muna. At yun yung mission ng ating Panginoon. Pag naligtas ng Israel, sila na may mag-mission dito. So, Israel first. Yun yung plano ng Panginoon. Kaya sa Matthew chapter 1, verse 21, basahin natin. 21. Dito sa verse 21, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. So, pag sinasabing he came to save his people from their sins, ay particular sa mga Israelites kasi ang bayan ng Panginoon ay ang Israel. Okay, ang bayan ng Panginoon ay ang mga Israel. Ang Gentiles ay hindi naging bayan ng Diyos. Ang Gentiles ay hindi naging bayan ng Diyos, ang Israel lang. Kaya kung punta tayo sa Exodus chapter 19, 5 hanggang 6. Sige, basahin natin. Exodus chapter 19 verses 5 to 6 para makita niyo po na ang peculiar people above all people ay ang mga Israelites compared doon sa mga Gentiles. Sige. Ita, no, tulog kayo kanya pag sa limit mata niyo, titulag ko, da kayo to, daging itat tao. Kukuak tintiro naga, nimda kayo to, daging tinapili at ang tao. 6. Tao anay supul sa girl nagpaailan kanya at agsilbi kayo to kanya atas papani. Ayan. Tapos sa 6. 6 Ayan. So, dito sa verse 5, now therefore, if ye will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people. For all the earth is mine. Number 6, and ye shall be unto me a kingdom of priests. Itong mga Israelites, a kingdom of priests, a holy nation. Ayan, holy nation. And these are the words which thou shalt speak unto the children of Israel. So, malinaw na ito pong mga Israelites noon, sila ay tinatawag na holy nation. Tinatawag din silang peculiar. Ibig sabihin, special.
Peculiar people. Sila yung special people. Special group of people compared doon sa mga Gentiles. So, bakit ililigtas ng Panginoon ang mga Israelites na in the first place sila po ay pinili? Ang nangyari po, ang Israel ay nagkasala. Okay? Nung sila ay nagkasala, sila po ay pinarusahan. As punishment, sila po ay nakaptive sa Babylon. Kaya mayroon tinatawag Babylonian captivity. So ilang years sila sa Babylon? 70 years. Then, after Babylon, sila naman sinakop ng Medo of Persia. Yan, Medo at saka Persia. Then after Medo of Persia, sinakop naman sila ng Greece. After ng Greece, sinakop naman sila ng Rome. Ngayon, ang mga Israel, ang description sa kanila ay worship. Okay, ang description sa kanila ay parang tupang ligaw. Worship. Na nangangailangan ng pastor or pastor, shepherd, ang mga Israelites. So, ang purpose kung bakit dumating ang ating Panginoon, dumating siya para iligtas ang Israel as shepherd. Kaya sinabi ni Jesus Christ, I am the good shepherd. Yung mga Israel ay sila yung sheep, and then Jesus Christ the shepherd. Nung sila nagkasala, si Jesus Christ ay Savior. So, ulitin ko po, ang isa sa mga purpose nung siya dumating, first, iligtas niya ang Israelites. Okay? Dahil, pag naligtas ang mga Israelites, ayon sa Genesis chapter 12, 3, ang Israelites ay maging blessings sa mga Gentiles. So sa puntong ito, dapat maligtas ang Israel para sila maging channel of blessing doon sa mga Gentiles. Genesis 12:3. Genesis chapter 12, verse 3. Bendisyon to, dagiti pang-bendisyon kay ka. Ngayon, inunod ko to, dagiti manginunod kay ka. Dawatin to, dagiti angin nasyon, dagiti daga, bendisyon ang mida, akas iti, panang bendisyon po kay ka. So, ang Israel ang yung isang pangako ng Panginoon doon kay Abraham na sila ay maging blessing doon sa mga ibang bansa. Ang ibang bansa ay ang mga Gentiles. Outside the nation of Israel kasi, outside the 12 tribes of Israel ay Gentiles ang tawag. Kaya ang tawag sa atin, Gentiles. Kasi nga, hindi tayo part ng 12 tribo ng Israel. So outside doon, ang tawag ay Gentiles. Ngayon, may mga magtatanong, saan galing ang Gentile? Kasi ang Israel, alam na natin, ang Israel ay galing kay Jacob, yung 12 sons of Jacob. Alam natin yun. Ang tanong, ang Gentiles, saan galing? Ang Gentiles po, ito po ay galing doon sa Genesis chapter 11, nung na-divide ang kanilang lingwahe at na-divide yung kanilang group sa Genesis chapter 11. Doon po nagsimula yung Gentiles. Pag sinasabi kasing Gentiles is nations. Before the division of people, the division of language, wala pong Gentiles. Wala pong description na nations. Kasi isang group lang sila. One speech, one group. Sa Genesis chapter 11, 1 to 10. Malalaman natin doon. Ibasa? Genesis 11, 1 to 10 para makita niyo yung scenario na doon po nagkaroon ng division of dialect, yung lingwahe at division of people, at doon nag-start yung nations. Ulitin ko po, pag sinasabing nations, Gentiles. Okay? Sige, makibasa kung sino nakita, Genesis chapter 11, 1 to 10. Genesis chapter 11, verse 1, hanggang 10. Yung na ay may sati, lingwahe, dagiti na tao, iti tero, grupong, kitagpapada, dagiti sa o sarenda. Iti parang tulong da iti daya,
Dinting na iti may sa taga, iti senior kit, pagnaid tayo sa jay. Nagtutulog daw, magamit, iti adu, review. Kit, lutuin da, naimbag tatlo ng tumangkin. Kit, nadanda, katagiti, ladlirio, pagbangon da, kit, ram, panakasilitula. Pinadang, ita, mambangon tayo, iti syudad, nga daan iti turi, dumanon ijay langit tapno, agbalin tayo ang latak, kit ditay, masina-sina iti itiro taga. Yung mabang yawe tapno, itain natin syudad, kit ituri, at binamon na rito yung tao. Pinana, sansang kamaysa, dito yung tao, kit may maysa di pagsasauda. Pagurugyan ng langit, pangurugyan, sila dito iti angit na aramidin. Sabay lang dito na aramidin din naman kakainta. Tumaba tayo kit kiro-kiroin tayo iti pagsasauda. Tapno di da akikinawatan. Iti kasta, inwarat ida ni Yahweh iti tiro da bakit ni sarding ti panakabangon ti syudad. Napanaganan ti syudad iti Babel, agsipod ta, kiniro-kiro ni Yahweh ti pagsasawad ti amin ang tao, kit manipot sa jay, impan na ida iti naduma-duma kasi ti daga. Okay, sa verse 9, hanggang verse 9. Sa atin, Sige, sa 10 naman yung ano na kay generation na nila. Sige. dagito'y dagiti kapututan ni Sem, nga atawin pagpasan ti Dayos, nagpalampuran iti anak lalaki anak panaganan iti paksan. Agtawin iti ni Sem, iti sa gasok. Okay. Sayang po, tuloy-tuloy nila, generation na nila sa anak ni Noah. Pero, yan, noon, nung hindi pa na-divide ang dialect, na hindi pa sila na-scatter, isang dialect lang sila, isang group of people lang sila, so ibig sabihin wala pang nations na nabanggit dahil isang group of people lang. Pero later on, nung na-divide ang kanilang dialect, na-divide yung group nila, doon lumabas yung nations. Kasi, pumunta na sila sa iba't ibang lugar. Okay, pumunta sila sa iba't ibang lugar, doon sila nanirahan na, at kung ano yung kanilang dialect. So, sama-sama na sila. Ngayon, ang tawag doon ay Hintel. Tignan niyo sa 10.5. Nung napunta na sila sa iba't ibang island, ang tawag Hintel. Okay, sa 10.5 by these were the islands of the Gentiles, divided in their lands, everyone their Hispanic. Diba yung na-divide nga yung dialect nila. So lahat ng magkakaparehas yung dialect ay magkakasama na nanirahan doon sa iba't ibang lugar. So ang tawag doon ay Hintel. Pero noon, wala pang ganun na description nung hindi pa na-divide. Bakit? Iisang grupo lang sila. So, after the division of tongues, na-divide yung kanilang dialect, ang Panginoon pumili lang siya ng isang dialect na doon siya nangako at yung dialect ni Abraham. Kaya doon sa chapter 12, nangako na ang Panginoon kay Abraham. Okay? Nangako na siya kay Abraham na nasa kanyang lahi na lang siya mag-focus, and then yung sa lahi ni Abraham ay magiging blessings. Dito na. Yung mga group of people na pumunta sa iba't ibang lugar, ang lahi ni Abraham ang maging channel of blessing. At yun po yung mga Israelites. Ang problema, ang Israel ay nagkasala.
sila po ay nailibing sa ibang bansa, sa Babylon, Medo Persia, Greece, at sa Rome. Sila pa ba'y maging channel of blessing? Hindi. Okay? Hindi po sila maging channel of blessing dahil ang mga Israel ay namumuhay din sila kasama ng mga Hintil. So, ang purpose ng Panginoon, sila ay i-rescue, sila ay mailigtas galing doon sa pagkakasala. Kaya, si Kristo ay nangaral tungkol sa kaharian. So, pinangaral niya ngayon yung tungkol sa kaharian dahil pangako ng Panginoon yun. Ang Israel kasi sa puntong ito, sila sinakop ng ibang kingdom, so walang king. Kaya si Jesus Christ dumating, ipinapangaral yung tungkol sa paghahari sa mga Israelites at may mga ilan na naniniwala. Kaya may tinatawag na little flock. Ito po yung mga ilan sa mga naniniwala nung ipinapangaral ng ating Panginoon. Punta tayo saglit sa Matthew, nangaral ang ating Panginoon tungkol sa kaharian. At ito ay kanyang ipinapangaral sa mga Israelites. Chapter 4 verse 17 and then 23 to 25. Verse 17, chapter 4, Mateo. Sige. Matthew 4:17. Manipot iti dayta ti bugo rinugyan ni Jesus kinangasaba. Agbabawi kayo kadagay basbaso niyo ang sipon ta agas asidegan ti pagarian ti langit. Tapos 23 hanggang 25. Sinursun na Jesus ti amin na pasal ti Galilea nang isursuro ti uneg dagiti sinaguga kas kasabana ti naing pagkadamag nagapati ti pagarian. Nangag-agas kadagiti dumaduma sa sakit sagsagabagan dagiti tattao. Nagdinamag ni Jesus iti Tiro daga iti Syria. Impan dagiti tattao kinumpana dagiti adda ti dumaduma sa sakit kinananayon dagiti linuganan dagiti demonyo dagiti agkiskisiw dagiti paralitiko pinaybag-amin ida ni Jesus. Simulot kinumpana dagiti adu at tao ang naggapu ti Galilea di Kapulis Jerusalem Judea kin dagiti dagdaga ti banlaso ti Jordan. So nangaral ang ating Panginoon tungkol sa kaharian. Ipinapangaral niya ang tungkol sa kaharian kasi siya po yung promised king ng mga Israel na siya yung mag-rescue ng mga Israelites. So isa yan sa purpose ng ating Panginoon. Kaya nung siya ipinanganak, na-identified na siya na King of the Jews. Backward lang tayo saglit sa Matthew chapter 2 verse 2. Identified na siya. Kasi siya nga yung fulfillment eh. Siya yung fulfillment ng propesya na siya yung King of the Jews. Chapter 2 verse 2 ng Mateo. Matthew 2. In us, where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star when it rose Di ba? So, malinaw na siya yung inaantay nilang hari. Okay, si Jesus Christ inaantay ng Israel na hari. Kaso lang, ang nakakalungkot po, ito na nga. Ito na yung fulfillment sa propesya ni Isaiah, ni Jeremiah, na siya yung naparito para iligtas ang bayang Israel. Pero karamihan po, hindi siya pinaniniwalaan. Diba? Nakita na nga yung signs na bilang siya yung Mesyas, nung siya nangaral tungkol sa kaharian ng Diyos, pinagaling pa niya ang mga may sakit. Yun yung mga indication eh. Yun yung mga senyales na siya yung promised king. Siya yung mag-rescue, magligtas sa bayang Israel. So ito ay mga senyales, indication na siya yung promised Messiah. Kaya sabi niya, Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. And his fame went throughout all Syria, and they brought unto him all sick people that were taken with diverse disease
torments, and those which were possessed with devils, and those which were lunatic, and those that had a palsy, and he healed them. Then sa 25, and there followed him great multitudes. So, meron mo yan sa puntong ito, sa ginawa ng ating Panginoon. Maraming mga na-attract at sumunod sa Kanya dahil sa Kanyang pangaral ay nagpapagaling siya ng may sakit, binuhay yung patay, at nag-cast out siya ng mga na demon possessed. Lahat. Kaso lang, sa Kanyang ginawa, kukunti lang ang mga naniniwala. Tignan niyo sa Lucas 12:32, kukunti lang. Di ba, mapansin natin sa Matthew, binasa natin, great multitude. Pero yun ay, hindi ibig sabihin yung great multitude na sumusunod sa Kanya, believers. Hindi, ang talagang believers ay little flock. 12:32 ng Lucas. Sige. Fear not, little flock, Oh. for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Yan. So, sa binasa natin, ang kingdom ngayon, ang paghaharian ng Panginoon ay doon lang sa little flock. Yun yung ipinangako na niya. Instead na ang paghahari ng Panginoon para sa buong Israel, doon na lang sa mga believers. Ibig sabihin, maghahari na ang Panginoon doon sa believing Israel na. Doon lang sa mga believing Israel. Yung mga unbelieving Israel ay hindi siya maghahari doon. Maghahari siya doon lang sa mga believing Israel. Kaya sabi niya, fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Okay? So yun yung isa sa intention ng Panginoon. He came to save His people. Isang purpose nung siya pinanganak para maghari sa mga Israel ayon sa pangako. Kaya kung punta tayo sa Isaiah, isang propesiya na mayroong ipapanggap na ito ay mag-rule over the nation Israel. Dito po sa Isaiah 9:6. Sa Isaiah 9:6, ito po isang propesiya na natupad nung si Kristo ipinanganak. 9:6 ng Isaiah. Sige. Na ipasnay kada tayo ti may isang ubing, at da ubing nga lalaki, at naitid kada tayo. At isunto ti mangituray, kada tayo. Mawagan to ti kapaspas daw, ang mga magbaga, man nakabal na Diyos, mananayon na mga prinsipyo kinapiyan. So, yan yung propesiya. Kaya si Kristo ay naparito sa time na ito. Actually, ang purpose ay iligtas niya ang mga Israel. Yan talaga yung purpose niya. Pag ang Israel naligtas, ayon sa Abrahamic Covenant, ang Israel ay mag-minister naman sila sa mga Gentiles para ang Gentiles maligtas. Pero ito muna, yung Israel. Kasi sila nga yung channel of blessing ayon sa Abrahamic Covenant. Ngayon, nung dumating ang Panginoon, lahat ng Israel naniwala? Hindi. Ang Panginoon, pumili siya ng 12 tribo, ay 12 apostol, para mag-minister sa 12 tribo ng Israel. Kaya, one tribe, one apostle. So, pumili siya ng 12 apostle, na sila maging representative sa 12 tribes of Israel. Kaya 12 ang kanyang pinili. Dito tayo sa Matthew 10. At inutusan din niya. Pumili siya ng 12 at kanya din inutusan na mangaral exclusively sa mga Israelites. Pakibasa ang Matthew 10, verse 5 to 6. Matthew 10, 5 to 6. Ayan.
O sa verse 1 muna para malaman nyo na yung 12 ang kanyang pinili. Mateo 10 verse 1 muna. Verse 1. Inayaban ni Jesus dagiti sa kapulo ket dua nga adalan na. Inikan na dati ang nakabalin ang magpaksyat kadagiti dakes nga espiritu ken magpaimbag kadagiti ang sagsagabay ti amin sakita ti sakit ken ananay. Yan. Tapos pagdating sa verse 5 and 6, inutusan itong 12. Saan ba sila dapat yung pumunta? Kasama ba ang hintel na pupuntahan nila o yung Israel lang exclusively? Pakibasa. These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into the any city of the Samaritans enter ye not. But go rather to the lost sheep of the house of Israel. So, yan po yung isang mission. Ang Panginoon Jesus dumating para sa Israel. Nung pumili siya ng 12, since ang 12 tribes ng Israel, pumili siya ng 12 at nangaral sa mga Israelites. Ano ang gospel na kanilang ipinapangaral ng ating Panginoon ng mga 12 apostol? So kung si Kristo nangaral siyang tungkol sa kaharian, ang 12 ganun din. Pakibasa yung 7, verse 7, Mateo 10. Mateo 10, 7. And as they go, preach, saying, The kingdom of heaven is at hand. Ayan, tapos anong gagawin din nila, katulad ni Kristo? Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils, freely ye have received, freely give. Di ba? Kung babalikan natin yung chapter 4, ang Panginoon ganun din, nagpagaling siya dito sa verse 23, Matthew 4:23, and Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. Then sa 24, and his fame went throughout all Syria, and brought unto him all sick people that were taken with diverse disease and torments, and those which were possessed with devils, those were lunatic, and those that had a palsy, and he healed them. Ang 12 mga apostol din dito sa Matthew 10, sa 7 to 8, yung mga 12 apostol ay inutusan sila. Sa verse 7, and as ye go, preach, saying, the kingdom. So parehas, yung sinabi ni Kristo sa chapter 4, ipinapangaral yung tungkol sa kaharian. Ang mga 12 apostol, ipinapangaral yung tungkol sa kaharian. Kung si Kristo nagpagaling, ang mga apostol din. Sa verse 8, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils, freely you have received, freely give. So, habang ipinapangaral nila yung kaharian doon sa mga Israel, pag may sakit, pinapagaling. Pag may na-demon possessed, tinutulungan. Yung mga 12 apostol, habang ipinapangaral yung tungkol sa kaharian, ganun din. Kung may sakit, kanilang pagalingin. Kung may mga na-demon possessed, ganun din ay kanilang tulungan. So, walang pagkakaiba. Ang tanong, saan galing yung kapangyarihan ng 12? Kung i-backward natin sa 10, verse 1, yung binasa natin kanina, ang mga 12 apostol ay binigyan sila ng kapangyarihan, and when he had called unto him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirits to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease. So, habang ipinapangaral ang tungkol sa kaharian ng Panginoon sa mga Israelites, kalakip doon yung pagpapagaling lahat ng may mga kapansanan, lahat ng may mga sakit sa time na ito habang ipinapangaral yan. So, may mga naniniwala ba? Meron? Kukunti lang. Ay, ito po yung binasa natin kanina, little flock. Ngayon, ang little flock ay binigyan ng Panginoon ng protection pag siya'y maghahari.
pag natupad na ang Panginoon ay mag-aari sa kanila, ang ganda po, may protection sa kanila. Bakit? Wala nang sino mang aagaw pa sa kamay ng Diyos. Protektahan na ng Panginoon kung natuloy na siya ay mag-hari. Basahin natin sa John 10. Mayroon silang protection pag nag-ahari ang Panginoon sa kanila. Chapter 10, 27 to 29. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. 29. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Ang ganda ng pangako ng Panginoon. Kung pinaniniwalaan nila ang Panginoon at natuloy na ang Panginoon ay nag-ahari sa kanila, alam niyo po, ito yung protection. Wala nang sinamang aagaw pa sa kamay ng Diyos sa mga mananampalatayang ito. Kasama, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life, and they shall never perish. Neither shall any man pluck them out of my hand. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. So, ang nakakalungkot lang dito, hindi nila tinanggap ang Panginoon bilang kanilang King. Ano po ang nangyari? Pinatay nila. Hindi nila tinanggap as King, maliban sa mga little flock, yung mga believing Israel, pero yung karamihan, kaya ang nangyari, si Kristo ay pinatay, hindi natuloy na maghahari sa mga Israelites. Kaya sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga 12 alagad, na siya'y papatayin. Dito sa Luke 18 po tayo. Pupunta siya sa Jerusalem at siya'y papatayin. Lucas 18, 31 to 34. Then he took unto him the 12, and said unto them, Behold, we go up to Jerusalem, and all things that are written by the prophets concerning the Son of Man shall be accomplished. For he shall be delivered unto the Gentiles, and shall be mocked, and spitefully entreated, and spitted on. Ayan, hanggang 34, no? And they shall scourge him, and put him to death, and the third day he shall rise again. And they understood none of these things, and this saying was hid from them, neither knew they the things which were spoken. Okay, naunawaan ba nila? Hindi. Di ba? Hindi nila naunawaan na sinabi ng Panginoon, siya pupunta sa Jerusalem at siya'y papatayin. Pero sa ikatlong araw, sabi din niya, siya'y mag-resurrect. Tapos sa 34, hindi naunawaan, and they understood none of these things. Ang mga apostol, yung kasama niya, hindi nila naunawaan yung sinasabi ng Panginoon. Kaya ang nangyari, ito'y itinago na lang sa kanila ang mga bagay na ito. Dahil hindi nila naunawaan na si Kristo ay mamatay at sa ikatlong araw, siya ay mag-resurrect. Siya ay mabubuhay sa ikatlong araw. Sinabi niya sa mga 12 apostol. So, yung pagkamatay ng ating Panginoon ay another prophetic statement. Isang propesya na kanyang tinupad. Nung ipinanganak siya, ay may mga part ng propesya na natupad. Nung siya namatay, ganun din. May part ng propesya na kanyang natupad. Kaya nung siya nangangaral, anong sabi niya sa Matthew 5:17-18? Matthew 5:17-18. Sige. Sinabi na niya, Basa, verse 17.
iyo ay pagaro, mamay ko kasi tininteng di Moises, kin dagiti panuso, dagiti propeta. Jak in may tapno kaswasik dagito ay nalipit, tapno banag ko ita. Sa 18. Gagamitin nyo abayan ti panagpaot ti langit kindaga, dito mapukal ti ulan ay siya at tulnik. No, pagkasitan pasit tiliting. Aging ka matupal da amin. Right. So, sa verse 17, sabi niya, think not that I am come to destroy the law and the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. So, ibig sabihin, yung fulfillment, yung kaganapan ng law and the prophets, mga propesya patungkol sa kanya, ay dito na po. Dito po sa kanyang kamatayan. Okay? Kaya doon sa Romans 10:4, malinaw na sa kanyang death. Romans 10:4. At isunod mamaya yung Ephesians chapter 2:14 to 15, and then Colossians chapter 2 verse 14 to 17. Sa ano muna? Romans 10:4. Ito po yung ang scenario po ay yung sa cross nung siya ay namatay. Sige. For Christ is the end of the law, for righteousness to everyone that believeth. Okay. So dito po, sabi niya, for Christ is the end of the law to everyone, for righteousness to everyone that believeth. Ibig sabihin, doon sa law of Moses, ay hindi talaga totally nasunod ng mga Israelites, na kung sana ay kanilang nasunod, sila po ay ma-justify, sila po ay maging righteous, pero sa puntong ito ay sinabi ng Panginoon na siya yung kaganapan. Sabi niya, Christ is the end of the law for righteousness to everyone. Ngayon, ang righteousness ngayon ay hindi na sa pamamagitan ng law of Moses. Dahil ang righteousness, masusumpungan ng tao kung maniwala na sa Kanya, kay Kristo, hindi na doon sa law of Moses. Okay? Ang righteousness na ngayon ay hindi na doon hindi na basehan ang law of Moses. Dahil, punta tayo muna saglit sa Galatians, before tayo mag-proceed doon sa iba pang ginawa ni Kristo, dito po sa Galatians chapter 3, punta po tayo, verse 10. Chapter 3, verse 10, Galatians 3:10. Nailunod, iti nangipaglaro, naawatin ito, ida ni Diyos, gapo iti pagtungpal na itiliting. Tako na, tinasantuan na suro, nailunod, ti siya sino man saan magtungpal iti aming isurat iti libro tiliting. Sa 11? Ita, nalawag na awan ti balin analinteg iti sakwanan ti Diyos, balin iti linteg. Ayun, wala talaga. Kaya, ganun po ang isa sa ginawa ng Panginoon, dahil pag yun ay basihan pa rin, pag yun ay nagtuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon, halimbawa kung hindi namatay si Kristo, wala kahit isa na napalintig, or ano ba yun, napalintig, naparighteous. Dagdag natin yung Romans chapter 3. Romans chapter 3, verse 20. Romans chapter 3, verse 20. Okay. Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight. Yan. For by the law is the knowledge of For sin. by the law is the knowledge of sin. Kaya pala, alam ng Panginoon na isa sa purpose nung siya'y namatay
para mag-end or mawakasan yung mga requirements noon. Kasi kung hindi siya namatay, halimbawa, ang requirements na yun tuloy-tuloy hanggang ngayon. Pero nung siya namatay, hanggang doon lang yung mga requirements na yun. Tuloy natin basahin. Dito na tayo sa Ephesians 2, 14 to 15. Sige. For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself of twain one new man, so making peace. Oh, ano naman sa Tagalog yung 15? Ay, sa Ilocano, yung 15. Winas was not linteg, dagiti budyo, abok lint, dagiti bilin, kayo ang nagalin, tapno, kadagito dua apuli, budyo kinintel, pasoy nati, baro apuli, kitawo, babaw iti, kanang kaisada, kengkwana. Winners was or inabolish. Okay? So, bakit kaya? Siyempre, dahil pag hindi gagawin yun, yung mga requirements sa Old Testament, yung mga requirements under the law of Moses, alam niyo hanggang ngayon, ay i-required pa rin. Pero ang ginawa ng Panginoon, winaswas niya. Pinawalang bisa niya. Tinapos niya yung mga requirements ngayon. Kaya, ang tao ngayon ay ni-required para maligtas yung paniniwalaan na siya. Hindi na yung requirements dahil inabolish ng Panginoon yung mga requirements na yun na walang taong nakakasunod. Colossians 2:14 naman tayo. 2:17. Sige. Colossians 2:17. 14 hanggang 17. Colossians 14. Chapter 2. Sige. Church of our 14, 17. Sige. indebtedness which stood against us and condemned us. He has taken it away, nailing it to the cross. And having disarmed the power of authorities, he made a public spectacle of them, trampling over them by the cross. 16. Therefore, do not let anyone judge you by what you eat or drink, or with regards to a religious festival, a new moon celebration, or a Sabbath day. 17. These are the shadow of the thing that were to come. The reality is found in Christ. Okay? So, yung mga dito pala, banda, before Christ, ay mga shadow lang yun. Shadow of things to come. The reality is the body of Christ. So, si Christ yung kakanapan. Siya yung fulfillment. Kaya pala, he came to fulfill. Dahil lahat ng mga nandito ay shadow lang sa Kanya. Siya yung reality. So, nung dumating yung reality, pupunta ka ba sa shadow? Hindi na, tama? Hindi na yung shadow kasi si Kristo na yung reality. Kaya, nung dumating siya, bilang fulfillment, yung shadow na yun ay hindi na required. Si Kristo na po ang ni-required. Si Kristo na po yung kailangan para ang tao ay maligtas sa panahon ngayon, hindi na yung shadows na noon effective. Pero nung dumating si Kristo, wala na, inabolish niya yung mga requirements na yun. Nailing it to His cross. Blotting out and writing of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to His cross. Ayan, si Kristo po yung reality. Okay? Kaya maraming mga
na-accomplish, na-fulfilled nung si Kristo ay namatay. Alam ba ng mga apostles? Hindi. Nung resurrection ni Christ, alam ba nila? Hindi rin. So, after the resurrection, nag-resurrect ang Panginoon, then siya'y umakyat. Okay, nung siya'y umakyat. Nung nandito na siya sa heaven, nung nasa langit siya, ay mayroon siyang piniling tao na sa taong ito ay ipinagkatiwala naman niya yung mensahe na ito. At sino yun? Si Pablo. Ibig sabihin, ang mensahe ng tungkol sa biyaya ng Panginoon ay kanyang ipinagkatiwala sa kay Apostol Pablo. Pakibasa nyo. Acts 20:24. Kasi dito, ipinagkatiwala ng Panginoon at ng mga apostol ang tungkol sa pagtuturo ng kaharian. Ang kaibahan naman dito, nung si Kristo umakyat sa langit, pinilit niya si Pablo at sa kanya ipinagkatiwala naman ang mensahe ng kanyang biyaya. Acts 20:24. Sige. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Ayan. Receive of the Lord Jesus. Ano yun? To testify the gospel of the grace of God. Kanino niya ipinagkatiwala ang gospel of the grace of God? Paul. Kay Apostle Paul. Kanino din ipinagkatiwala ang gospel of the kingdom? Yung mga 12. Magkaiba po yun. Yung mga 12 apostol pinagkatiwalaan na ipangaral ang tungkol sa kaharian. Dito naman, ipinagkatiwala ng Panginoon na the risen Lord. After His ascension, pumili siya ng isang apostol para ipagkatiwala ang programa nito. The Grace Gospel. At good news po, we are under that program. Kaya ang apostol ng mga hintel ay hindi yung 12. Basahin natin, Romans 11:13. Romans 11:13. Ang apostol ng mga hintel, ito po, yung mga hintel noon na nag-aantay lang na para sila'y mabiyayaan through Israel, pero ngayon hindi na. Kasi through Apostle Paul, ang mga Gentiles ay maligtas sa pamagitan ng gospel of the grace of God. At si Pablo ang piniling apostol ng Panginoon para sa mga hintel. Basa Romans 11:13. For I speak to you Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I magnify mine own. Ayan. So malinaw po ang apostol ng mga hintel ay si Apostol Pablo. Sa kanya ipinagkatiwala ang dispensation of grace. Pakibasa po yung Ephesians chapter 3, 1 and 2. Na ang dispensation of the grace of God ay kay Apostol Pablo ipinagkatiwala. Ephesians 3, 1 and 2. For this cause I, Paul, the public and prisoners of Christ Jesus, on behalf of you, the Gentiles, if indeed you have heard of the stewardship Oo, of the tapos grace of God, yan, ito lang yung 3. given to me for you. Ito lang yung verse 3. 3. That by revelation, Yan, by revelation. the mystery was made known to me, as I have written previously in behalf. Alright. So, sa kanya, inireveal ito pala, programang ito ay mystery noon. Mystery noon. Noon ha, before Apostle Paul, bago kay Pablo, ito pong programang ito ay mystery. At inireveal lang kay Pablo. Nung pinili si Pablo na apostol, ang mystery noon ay sa kanya inireveal. Okay? Kay Apostol Pablo.
inireveal. Siya po ang nangangaral tungkol sa gospel of the grace of God na ang pinaka-focus ng gospel, ang pinaka-sentro ng gospel na ito ay ang finished work ni Christ. Basahin natin yung 1 Corinthians 15, 1-4. Ayan, doon na natin malalaman na yung emphasis ng gospel of the grace of God ay ang complete work ni Christ doon sa cross. Basa. 15, 1-4. Karapsat, kahit kung palagip kada kayo, tinimpa, madamag, may kasabak kada kayo. Ngainawag yo, ket pagpatayan as ker, ipagmati yo. Dahil dati, ibanghelyo may kasabak kada kayo. Salapan na kayo no, sa rigit-gitan nyo. Malaksid no, baring-baring ti panamati yo. Inyawat ko kada kayo, di kagurunan yung inyawat ko, anatay ni Kristo, kapo kalagiti, baso kayo, kas yudanad iti na santo na suwa. Verse 4, anay tanim, ken, napabungar, iti na ikatlong halaw, kas yudanad iti na santo. Ayan. So, ang salvation ngayon ay hindi na sa pamagitan ng mga requirements or yung mga shadows. Ang kaligtasan ngayon ay maniniwala doon sa ginawa ng ating Panginoon sa cross, maging Israel man. Sa panahon ito, kaya Israel and Gentiles, under this present time, under the dispensation of grace, maligtas ay sa pamagitan po ng biyaya. Dahil doon sa Ephesians 2:8 and 9, malinaw na for by grace. Sige. 2:8 and 9. Ang salvation na is by grace. Hindi na in accordance with God's law. The law of Moses, but in accordance with God's grace. Ephesians 2:8 and 9. For by God's grace are you saved through faith, Yan. and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should Alright. boast. So, ang mga mananampalataya ngayon dapat saved by God's grace. Okay, we are saved by God's grace. So, ang gagawin, ang part natin is to believe the message of God's grace, to believe the complete work of Christ. At ang good news pa, lahat ng mga believers ngayon, believers under the grace of God, sila po ay tatawag ng body of Christ. So lahat ng body of Christ, mayroon pong lugar na inihanda ang Panginoon sa heaven, sa pamamagitan ng caught up. Kaya inaantay natin ngayon is caught up for the rapture, na pagpunta doon sa heaven. Ito po yung place ng mga believers ngayon, heaven. Ang mga Israelites ay babalikan ng Panginoon dahil hindi natupad natuloy ang kanilang programa, kaya babalik ang Panginoon para matupad ang propesya na siya mag-aaral sa bayang Israel 1,000 years. Pero sa ngayon po, since mayroong bagong programa, ang Panginoon na composed of Jews and Gentiles at ang paniniwala ng gospel of God's grace, pag ito'y pinaniniwalaan ng mga tao sila maging part sa katawan ni Kristo, ay then pagdating ng caught up or rapture, doon sila sa langit. Then, ibabalik yung programa ng Panginoon sa Israel na hindi natupad. After the caught up, babalik siya, pangaral ulit yung tungkol sa kaharian, babalik ulit yung pangaral niya tungkol sa kingdom, dahil ang gospel of grace ay under this present time. Pero pag nag-close ang time na ito, balik ang dating program, kaya ipapangaral ulit yung tungkol sa kaharian. And then, after the 7 years, Great Tribulation, babalik ang Panginoon at matutupad na yung propesya na siya mag-aari sa Israel. At yung Israel, dito na po matuloy na sila maging channel of blessing sa mga Gentiles. Ito po yung fulfillment. Sa Abrahamic Covenant, Davidic Covenant, mag-aari siya sa Israel. Okay, Mosaic Covenant, ang Israel maging kingdom of priests at maging blessings sa mga Gentiles. Yun po ay sa future mangyayari.
Kaya mga kapatid, tandaan po natin, we are under the dispensation of God's grace. We are saved by the grace of God. Ang gospel po na nirequire para tayo maligtas, maniwala sa ginawa ni Kristo, hindi yung shadows na nirequire doon.